Amen. Glory to God. Blessed morning po sa bawat isa sa atin. Good morning. Purihin ang Panginoon sa umagang ito at muli tayo po ay magpuri sa magitan ng pag-aaral po ng salita ng Diyos sa umagang ito. Kumusta po ang bawat isa sa atin? Are we excited to hear the word of the Lord today? Amen? Praise God. Hallelujah. Can we stand? Tayo po tayong lahat. Sa umagang ito, tayo po i-recite po natin yung ating vision sa umagang ito. Sabay-sabay po tayong lahat. Redeeming Grace Gate Community Church is a Christ-like community where everyone is a minister of God's Word, providing a divinely comforting home with passionate worshiping members, equipped and committed leaders with abundant resources, reaching out people in the Philippines, in Qatar, and the rest of the world. Manatili po tayo nakatayo at atin pong basahin yung ating pong text na pagbabasehan po sa pong pag-aaral sa umagang ito. Ito po ay matagpuan sa Romans chapter 1 verse 15 to 17. Sabi po rito, that is why I am so eager to preach the gospel also to you who are in Rome. For 16, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentiles. And 17, for in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Glory to God. Minsan pa, dakilang Diyos, kami po, Panginoon, ay narito sa iyong harapan. Sinasamba ka po namin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Amin po, Panginoong, nihandog ang aming mga sarili sa iyo bilang handog na buhay, o haing buhay, O Diyos. As a living sacrifice, Panginoon, na siya naming tunay na pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa pribileyo, Panginoon, sa privilege, Panginoon, na kami ay narito upang sama-sama ka naming papurihan, sama ka naming pasalamatan, sama-sama ka naming sambahin, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin ko po, Panginoon, sa umagang ito. Nasamahan mo po kami na yung banal na Espiritu sa amin pong pagsamba, Panginoon. Nang sa gayon, aming sabing we are complete now of worshiping you in spirit and in truth because of the help or guidance of your Holy Spirit, O God. Marami pong salamat sa iyo. Dalayan ko po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Buksan mo ang aming puso't isipan upang aming tanggapin, O Diyos, ang iyong salita, Panginoon, na inihanda, Panginoon, sa amin sa umagang ito. Naway ito'y magsilbing hamon o magsilbing, Panginoong, aming gabay, Panginoon, paglabas namin ng pananambahang ito o bayas-ambahang ito, O Diyos. Samahan mo po kami, Panginoon, sa umagang ito. At gayon din ako, Panginoon, na iyong lingkod, O Diyos, ay itago mo, Panginoon, sa iyong likuran, O Diyos. Ikaw ang makita, ikaw ang magsalita sa bawat sa amin, Panginoon. Sapagkat, O Diyos, wala akong karapatan, Panginoon. Subalit, O Diyos, niyayaan mo, Panginoon, ang pagkakataong ito na maging mouthpiece, Panginoon. Kaya, O Diyos, aking pong nihahandog, Panginoon, sa iyo. Ang oras na ito, ang araw na ito, Panginoon, ikaw ang magsalita sa bawat sa amin. Marami pong salamat at pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. Makapo na po tayo. Ulitin ko po yung ating pong text sa umagang ito. That is why Romans chapter 1 verse 15 to 17. That is why I am so eager to preach the gospel. Also to you who are in Rome. For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentiles. For in the gospel, the righteousness of God is revealed. A righteousness that is by faith from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith. Amen. Hallelujah. Ang ating pong title sa umagang ito ay napag-aaralan po natin ay The Gospel to Save. Gaano ba kahalaga sa atin yung gospel? Or ebanghelyo? Do you know what is the meaning of the gospel? Alam po ba natin kung ano po yung kahulugan ng gospel? Ito yung mabuting balita, the good news. Alam niyo yung di ba, 4 na book ng gospel sa New Testament. Ano po 'yun? Ha? Alam niyo po? Ha? Matthew, Mark, Luke, John. Ha? Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Why it is called the gospel, book of the gospel? Dahil dito pinahayag yung mabuting balita na walang iba kung hindi ang pagdating ng Panginoon at ang pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. That is the importance of the gospel. Si Apostol Pablo sa introduction po natin, Paul focused to preach the gospel and it is divine power for salvation through faith. Yung faith po, sabing ganon ng 10:17 ng Roma, ay faith coming from the hearing and hearing by the word of God. So yung faith, sa magitan ng ebanghelyo, sa magitan ng gospel, na nakakarinig ng gospel or nakakabasa ng Bible or ng ebanghelyo ng Diyos. The divine power of salvation. Kaya si Paul, eager siya to preach the gospel. He focused on sharing the word of God. Ano po ba yung Rome? Rome is not a Israelite or Israel country. Amen? It's not a Jews. No. Rome, siya at that time, he is in Rome. No. He preached the gospel to unbeliever, to the pagan. To the pagan like us before. To the unbeliever like us before. And then, that is the power of God, no? Yung gospel is the power of God revealing God's righteousness from faith to faith. Pinahayag yung gospel ay kapangyarihan ng Diyos na nagre-reveal ng katwiran, righteousness, katwiran ng Diyos sa magitan ng pananampalataya. And the gospel that saves everyone who believes. And for all who listen and accept Him. Gospel saves. Amen? Not as the one, not the preacher
no? Not apostle, not the disciple, but the gospel, which is Christ, who saved for those who listen, for those who believe, and accept Him. Amen? Amen. Can we say gospel saved? For those who believe, and for those who listen, and those who accept Him. Amen. Hallelujah. The three importance, no, to remember about the gospel to save. Number one, a desire to preach or to share the gospel. Number two, the gospel has the power to save. And number three, the gospel has requirement and privilege of faith to be saved. May mga requirements, no? May desire. And then you can see your desire when you share the gospel. How many times I told you, you did not to become a pastor to share the gospel? Palagi niyo pong naririnig sa akin yun. Ewan ko po kung natatandaan niyo o naririnig niyo talaga. Baka narinig dito, lumabas dito. Walang naiwan dito. No? Hindi mo na kailangan pa maging pastor. No, hindi mo na kailangan pa maging preacher para yung may bahagi yung gospel. Do you save by faith in the gospel? Are we saved when we believe the gospel of Jesus Christ? When we believe the love of God? Number one, we can study this one. Number one, a desire to preach or share the gospel. Who has desired to share testimony to others? Have God have done a good things to you? Have God has done to save your soul from the judgment? Sino po yung makapagtataas ng kamay with confidence that I am saved when I hear the gospel? Can we raise our hands with confidence? Amen? Na? Hallelujah. A desire to preach or share the gospel. That's why you are here. Somebody share the gospel, share the testimony of God, what has done to every one of us. Kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. May mga ginawang mabuti ang Diyos sa buhay mo. Dahil meron nag-share. Amen? Yung nag-share ba sa'yo, Pastor? I don't think so. No? Sometimes we can hear the testimony that how God is good to everyone's life. Amen? That is the good news that God has done to us. The testimony. It is, no? It is our obligation to all na ibahagi yung salita ng Diyos. Na ibahagi yung ebanghelyo ng Diyos. Yung mabuting balita. Yung ginawa sa iyo ng Diyos. May ginawang mabuti bang Diyos sa atin? Na?
Yun yung ibahagi mo. No? Hindi mo na kailangan mag-preach. Hindi mo na kailangan tumayo sa stage that, no, na ako'y nangangaral. Hindi kailangan po yun. Dahil merong ginawa at binago ang Diyos sa buhay natin. Sa pamagitan ng salita niya, yun po yung blessing na through us, the blessing of the gospel of God that saved us. Amen. Sabi po ng Romans 1:14, I am obligated both, this is Paul, no? Both to Greeks and non-Greeks, both to wise and the foolish. Ha? Sa mga Griego o sa non-Griego, sa mga believers or non-believers, mostly to unbelievers. Are we believers? Are we believers of Christ? Huh? Meron tayong obligasyon doon sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. And that through us, yun po yung mangyayari sinabi sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Go ye therefore, no? Preach the gospel to all nations. Gawin yung mga alagad. Tayo ba alagad tayo ng Diyos? Ha? Alagad po ba tayo ng Diyos? Ng Panginoong Hesus? Amen? Kala ko, ako lang eh. Kala ko si Pastor Arnel lang, si Pastor Maki, Pastor Emer, no? Lahat po ba tayo alagad ng Diyos? No? Amen. Kung alagad tayo ng Diyos, we are obliged, no, to follow what Christ has said. No? We are all under obligation to preach or share the gospel, not just to our own community, but to all people. But to all people. Lahat po. Amen? And then, number 2. Are you still with me? Walang matutulog, ha? Kahit puyat. No? Yung iba puyat saka tutulog, no? Number 2, have a great desire in our heart. Number 1, we are obliged. Number 2, desire. Gusto mo ba ikaw lang ligtas? Ha? Gusto mo ba maligtas yung family mo, yung kasambahay mo, yung kasama mo sa trabaho, yung kaibigan mo, pinsan, no, bilas, bayaw. No. Do you have a great desire to share Christ to others? Romans 1:15. That is why I am so eager to preach the gospel. Also to you who are in Rome. You know, in Rome, they are pagans. Huh? They are non-Christian. Pero sabing ganun ng iba, no? Yung mga nasa Roma, sila daw ay Kristiyano. Kasi sa atin mga Pinoy, no? Pag hindi ka Kristiyano ka. Or pag hindi ka Buddhist, Kristiyano ka. Ano pa ba yung ibang mga yung Mormon sabi nila Christian. JW, alam yung JW? Christian daw sila, no? Yung Inc, Christian daw sila.
Hindi yung yung tinta. And then kaya nga pagka may nagtatanong, ano kayo? Born again ba kayo? Born again Christian? Are we born again Christian? Huh? Are we Christian? Amen? And we are born again. We are born again. Amen? Kasi born again is not a religion. Born again is not the group, is not a samahan. Born again because you're born by God through His Spirit when you accept our Lord Jesus Christ. No? A longing and eagerness to preach or share the gospel to unbelievers, even to the believers too. Why? Because some believers, some they called Christian, daw, meron kasi mga Kristiyano sa labi. Sabi nga, Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Kristiyano ako. Amen? Maraming ganyan. Sabi nga, bato-bato sa langit, tamaan sa pool. Amen? You must have a desire in our heart to share. Or, pagkalabas natin dito, kanya-kanya na tayong uwiin. Kanya-kanya na tayong alam ba nang sa labas na Kristiyano ka? Alam ba sa labas na you are born again? Kasi maraming hindi nakakaalam eh. Alam nyo ba na born again kayo? Baka pati sarili nyo hindi nyo alam na born again kayo. Naabasti sa inyo, hindi nyo alam that you are saved by God through His Word to believing in Christ. And number 2, the gospel has the power to save. Ang ebanghelyo ay merong kapangyarihan na magligtas. Amen po ba? Na? Naligtas po ba kayo nung nakarinig kayo ng salita ng Diyos? Naligtas po ba kayo nung kayo ay narinig nyo at tinanggap yung salita ng Diyos? Amen. Number 1, be not ashamed. Huwag mong ikahiya. Kasi kung sino man magkahiya dito sa Panginoon, sa harap ng tao, pagdating sa langit, ikakaya din siya ng Diyos. Christianity or being a Christian is a serious matter. No? Being a Christian is not easy, but you have a peace when you have a Christian, when you are a Christian. Peace of mind, peace of heart. Even you have encountered many troubles in our life, in your life. Sabi ng Romans chapter 1, verse 16, for I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Na? Meron po bang maliligtas? Na? Sa salita ng Diyos, sa ebanghelyo ng Diyos? Meron, ito yung sabing ganun ng banal na kasulatan. For everyone who believes. Kahit sino ka. Kahit Jews ka. No? Or Israelites ka. Marami na ngayon mga Israelites, they are believing in Christ. They are believing in the Bible. Before they are believing only in Torah.
or the law of Moses. But now, they are believing the Bible. First to the Jews, then to the Gentiles. And we thank God na itong salita ng Diyos, itong Biblia, no, na ating pong binabasa ay nakaabot sa atin. Sa pamagitan ng mga apostol, sa pamagitan ng mga tao na ginamit ng Diyos upang ibahagi yung salita ng Diyos. Upang ibahagi si Kristo yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. That's why na ngayon, we experience the salvation that God offer. That the salvation, no? That we are now saved through faith in Christ. Amen? We must boldly declare the gospel and never be ashamed to share it because it is the power of God to save all who hear and believe. No? Hindi po uwi yung salita ng Diyos, babalik yung salita ng Diyos sa kanya ng walang kabuluhan. Pastor, hindi ako marunong, hindi ko memorize yung Bible, yung mga verses . Kahit hindi mo alam, sabihin mo lang, for God to love the world. Kahit alam mo hindi mo alam kung saan makikita yon, no? May salita ng Diyos na ibinahagi sa iyo. No? Kung mananampalataya ako sa Panginoon, maliligtas ako. Saan ba yon? No? Kasi hindi tayo nagbabasa . Pero merong inilalagay ang Diyos sa puso at isipan ng bawat isa sa atin to remember kung bakit tayo naligtas. Ano ba yung mabuting bagay na ginawa ng Diyos sa atin? Who crucified to pay our debt, to pay our sin? Who suffered? That is us. Salvation. That is our Lord Jesus Christ. Number 2, the power of God. The power of God in 16b. Because it is the power of God that brings salvation. Yung salita ng Diyos, yung ebanghelyo ng Diyos na dinala sa atin. No? Dinala ng Diyos ang kaligtasan sa magitan ng mabuting balita na si Jesus ay namatay para sa atin. Na si Jesus dahil sa kanyang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin, ibinigay niya yung anak niya. That is the good news. That is the gospel. That is why we are saved right now. Why we are here right now. Sabi nga, we did not choose God. He chose us. Amen po ba? Are we experienced that God chose you? And number 3, God righteousness revealed. Yung katwiran ng Diyos. Before we are not righteous in the sight of God. We are not righteous in the sight of God because we are all sinners. Amen? We are all sinners. And through faith in Christ, the righteousness of Christ covered us. Covered us. Alam to nung mga nababible study ko doon sa White House. I always tell them, the righteousness of God, yung katwiran ng Diyos. Because we are not righteous in the sight of God. But the righteousness of Christ covered us to see not us, but the righteousness of Christ within us. Amen? It revealed the righteousness of God, The righteousness that is by faith from first to last. Ibig sabihin, yung mga iniligtas ng Diyos.
yung pinakitaan ng katwiran ng Diyos, yung kinoberan ng katwiran ng Diyos sa magitan ng Panginoong Yesus, mananatili ito hanggang wakas. Our salvation, when we believe in Christ, when we accept Christ as Lord and Savior, ay mananatili hanggang wakas. That you are saved. May forever ba? Forever. In God, there is forever. Not only forever, everlasting. Hindi yung everlasting na kinukwintas, no? Hindi yung bulaklak na everlasting. Alam niyo yung everlasting na yan? Yung dry flower na they call that everlasting. Kasi hindi ito nalalanta. Kasi dry na nga eh, no? In Habakkuk also, they said, Habakkuk 2:4b, but the righteous person will live by his faithfulness. Yung mga righteous person, God consider us as a righteous because of Christ. And we live by faith. No? Hindi we live by sight kung ano yung nakikita natin. We live by faith kung ano yung sinasabi ng Panginoon. I will never leave you nor forsake you. I am still with you. I am with you. Still the end of the word. Yung mundo merong end. Pero yung mga believer ni Christ, walang end yan. Because na-inherit nila yung eternal life. Number 3, the gospel has requirement and privilege of faith to be saved. Salvation for all who believes. 16:30-32 ng Acts. Then, you know this story about the jailer and Paul and Silas? Do you remember this one? No? Na si Paul ay nakawala, ay yumanig, nagkaroon ng lindol. No? Nabuksan niya yung kulungan. Nabuksan niya ng kulungan. Akala nung bantay, yung pinakapinunong bantay, nakatakas na sila Paul. Kaya gusto niya magpakamatay na rin. Pero sabi ni Paul, wag kang magpakamatay, nandito kami. No? At sinamahan nga sila palabas. Sabing gano'n ng 30, then he brought them out and asked, Sirs, what must I do to be saved? Ano para yung kaligtasan nito, ibig sabihin, para hindi siya maparusahan nung Roma, yung mga mas matataas sa kanya. No? Para hindi siya maparusahan ni warden. They reply, believe in the Lord Jesus, you will be saved, you and your household. Dinala niya ito sa bahay nila, and then they spoke the word of the Lord to him and to all others in the house. No? Lahat sila nanampalataya sa Panginoon. Yung mga sumusunod na verse na nabaptize sila dahil sa pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. They be saved. The power of the gospel is activated for everyone who believes. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng ebanghelyo ng Diyos ay malalasap or ma-experience ng mga nagtitiwala sa Kanya. This is the receiving of saving power of the gospel. Yung biyaya
the grace, yung pag-ibig ng Diyos sa magitan ng kanyang salita ay malalasap natin, no? Sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Amen. Number 2, salvation is for all. Ang kaligtasan po para sa lahat. Para sa lahat ng tao na mananampalataya sa Panginoon. Nasabing gano'n ng John 1:12, no? Sa lahat ng mga nagsitanggap at nanampalataya sa kanila ipinagkaloobang maging mga anak ng Diyos. No? It's a privilege to become a children of God. Sabi nga ng 1:16, for sharing of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jews, then to the Gentiles. The offer of salvation is for all people and to all nations and to all nationality and unbelievers or any kind of religion. Because we did not raise a religion. Hindi natin tinataas, hindi natin pinangangaral yung religion. Ang pinangangaral natin ay si Jesus. Sino ba pinako sa krus? Yung reliyon ba? Hindi. Sino ba yung nag-suffer? Yung religion ba? Yung mga nasyon ba? Sino ba nagbayad ng kasalanan natin? Ang Panginoong Hesus. Kaya salvation is offered to those who believe. For all those who believe. Amen? Kaya mahalaga po yung salita ng Diyos. Mahalaga po yung salvation. No? Bago tayo tumungo doon sa pangwakas natin, or gusto kong magbahagi ng isang istorya sa inyo. I would like to share the story of a rich young woman. Nung narinig ko to, o napanood ko tong istoryang to, na nagme-meltdown yung heart ko sa kanya. Naalala niyo yung sinasabi ko, I have a dream that in the road, I have yung digging. Then I found the treasure. No? And I'm digging and digging and the treasure will become yung mga kayamanan ay dumadami. Pero sa daan yun, walang pumapansin. Walang pumapansin. Ito yung natagpuan itong babaeng ito. Yung treasure na sa panaginip ko ay dinidig ko. She found the treasure of the Word of God. Siya ay yung mayaman. Itong babaeng ito ay mayaman. Anak po siya ng isang prinsipe. No? At lahat ng gusto niya o lahat ng pangangailangan niya sa pera, walang problema. Sa mga luho, walang problema. Parang naalala ko yung amo ko, sabing ganun, money is not a problem, but there are always problem in the money. Yung amo ko, naalala ko nun. No? Pero itong babaeng ito, wala siyang problema. Pinanganak siyang with a golden spoon. No? Meron siyang mga alalay, meron siyang mga housemaid, meron lahat ng kailangan niya, hindi siya kikilos, isa-serve sa kanya. Itong babaeng to pinanganak to 1992.
And yung family niya, very powerful. Kilalang kilala. Kinatatakutan. Walang untouchable, kumbaga. No? Pero meron silang kinatatakutan din, yung mga religious police sa kanila. Sa kabila ng kanilang kayamanan, no? She is very a religious lady or woman. Simula pa lang 5 years old, no? Nag-aaral na siya ng kanilang reliyon. Minememorize niya na yung kanilang libro, yung kanilang, kumbaga sa atin, yung ating binabasang Biblia. No? At the age of 12, she memorized half of the book. And lahat ng ritual, lahat ng yung mga ginagawa ng kanilang reliyon, ayon sa kanilang reliyon, sa kanyang ginagisnan ay ginagawa niya. Pero bago ang lahat, supposed to be this woman sentenced to death. Birth ko pa, September 12, 2019. She was sentenced to death. At sa kanyang paniniwala, no? But Christ saved her, no? Sa kanilang paniniwala, yung mga babae sa kanila para lang daw kasi yung babae wala sa kanila masyadong tawag dito, walang masyadong boses sa kanila. Kahit napakaganda niya, she's just like a car or a horse na luxury na pwedeng piliin, pwedeng pagpilian, pero walang boses. Sabi nga di ba ng mga lahat daw ng babae o lalaki, pare-pareho lang. No? Meron pang gender equality, no? Walang yung ginagawa ng lalaki, siya rin yung pwedeng gawin ng babae. Pero sa kanila, even they are rich, kailangan kung saan-saan siya nakapunta, meron siyang private jet na kung saan niya gustong pumunta sa mga exotic na lugar ay nagagawa niya. Pero wala siyang kalayaan. No? She was a religious. Pero yung sarili niya, parang ang layo-layo niya doon sa Diyos na kanyang sinasamba. Naalala niyo si David when he was sin against God, no? Kahit anong panalangin niya, ang layo-layo ng Diyos sa kanya because of the sin that hindered, no? Yung humaharang sa kanya. Sino experience kahit manalangin ka parang hanggang bubong lang yung panalangin mo bumabalik sa iyo? Meron bang ganon? Parang hindi ka na narinig, parang nanalangin ka, bumubuka yung bibig mo, pero hindi mo nararamdaman o nararanasan yung presensya ng Diyos. This lady, this woman is like that, no? Even she was a very religious. Her family is a very religious. Her family is very powerful. She was a princess. No? She is a princess. But one time, in March 2019, no? Dinala siya nung niya doon sa London. No? Na meron siyang, hindi daw pangkaraniwan yun. Hindi pangkaraniwan yung kanyang nangyari sa kanya.
And then, she experienced, no, the freedom. Kasi doon, yung nandun siya sa lugar nila, sa palasyo nila, malaki yung kanyang 50 hectares daw yung kanilang nasasakupan or kanyang tirahan. Meron siya yung bahay, yung kanyang kwarto, marami siyang housemaid, marami siyang lahat ng gagawin niya, lahat ng hikilos niya, kahit sa pagbihis niya, meron nagbibihis sa kanya. Dito, sa London, doon sa isang luxury room. Kumbaga, suite room. No? After na mahiwalay siya doon sa father niya, after ng meeting, no? Doon nagkaroon siya ng freedom. Nakakahipo siya ng mga furniture, no? Walang guardian, na walang gumagambala, nakakabukas. Para siyang innocent na nagbubukas ng mga drawer na wala siyang inuutusan na buksan mo to. She experienced the freedom, that small freedom that makes her happy. No? Sa paghahanap niya, gusto niyang tumingin doon sa brochure na gusto niyang order ata ng pagkain, no? Ay pagbukas niya ng drawer, meron siyang nakita. Isang black book na may golden printed ink sa ibabaw na ang nakasulat, Holy Bible. At sa kanya, nanginginig siya. No? Para daw, nung hinipo niya, para siyang humipo ng time bomb, ng bomba, ng explosive. Na for the first time in life, no? Nakita niya yung Bible at sa kanila yung Bible sa religion nila ay ito'y pinakamasama at kumbaga sa kanila ay hindi dapat hipuin, hindi dapat basahin. Ito'y kasalanan, apostasy sa kanila to eh. Na ang kahulugan nito, kapag ikaw ay nagbasa nito, nagkaroon ka sa kanila, pwede kang makulong at pwede kang mamatay. But somebody, sabi niya, merong tumutulak sa kanya na hipuin to at buksan. Nung binuksan niya, nung kinawakan niya na nanginginig siya, binuksan niya at nabuksan niya yung John 1:1. Na sinasabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Boom! Para siyang na-shock na sa kanila kasi yung sinasabi na pagbabasa, wala siya nakita na fear, wala siya nakita na argument, wala siya nakita na bawal, wala siyang makita na hindi pwedeng gawin. Ang nakita niya at naranasan niya yung pag-ibig, no? Na doon sa libro na binabasa nila ay wala, no? Kundi ito'y nagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos or ng peace. At yung nabasa niya, yung John 3:16, doon lalo siyang sumabog. Sinabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Na-experience niya yung pagmamahal ng Diyos. Na-experience niya yung respeto para sa kababaihan. Hindi doon sa sinasabi nila doon sa libro na binabasa nila na lahat dapat ka matakot, may kaparusahan kapag hindi ka sumunod. Dito, sa nabasa niya,
yung pagmamahal ng Diyos para sa sangkatauhan na ibinigay ng Diyos. Akala niya yung Jesus na binabasa nila, no? Isa lang propeta, pero dito, yung Jesus na nabasa niya, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yung ebanghelyo na nabasa niya, nagbibigay ng kaligtasan. And he was so amazed, and then she experienced the love of God. And dun sa pag-uwi niya, doon sa kanilang bansa, kinuha niya yung Bible. Itinago niya. Sabi niya, para siyang nagdadala ng contraband. No? Na pwede, hanggat maaari, pwede siyang mahuli. Pero hindi siya nahuli dahil nga, siya royal blood siya. No? Prinsesa siya. At yun, yung Bible, inipit niya doon sa komentary ng book ng kanilang religion. No? Inipit niya. At every time na wala nang lahat ay tulog na, nagtatago siya doon sa kanyang blanket. May flashlight siya. Binabasa niya yung Biblia at doon na-develop yung kanyang pananampalataya sa Panginoon, yung pagmamahal niya sa Panginoon. Kaya nga sinasabi, faith coming by hearing and hearing by the word of God. Doon umusbong at lumago yung pananampalataya niya sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Doon niya nakita na mahalaga yung salita ng Diyos. Nakikita niya yung pag-ibig, nakikita niya yung wisdom, nararanasan niya sa buhay niya yung pagmamahal ng Diyos. Pero one time, no? In August 2019, yung pinsan niya, pumunta doon sa bahay nila, yung pinsan niyang babae. Inihiram yung kanyang commentary book. Hindi niya napansin na yung commentary book niya nandun pala yung Bible. And when yung cousin niya, yung pinsan niya, binuksan yung commentary book, natulalay. No? At siya naman, hindi niya akalain na yun yung bubuksan. Kaya paglingon niya, nakita niya yung pinsan niya parang na-froze. Sabing gano'n ng pinsan niya, ano to? Ano tong ginawa mo? Ano ito? Pwede niyang ikaila yung nangyaring yun. Pwede niya sabihin, ito sa mga housemaid ko yan. O kaya binabasa ko to para magkaroon ako ng knowledge against, no? Doon sa mga bumabasa ng Biblia. Kasi merong bumabasa ng Biblia, hinahanap yung against. Alam niyo po ba yan? No? Merong mga nagbabasa ng Biblia, hinahanapan nila ng butas yung Biblia. No? Hinahanapan nila yung against. Lalo na sabihin, hindi raw, wala namang sinabi sa ako at Diyos. No? Pero marami nagpapatotoo sa kanya na siya ay Diyos. Nahanapan nila. Sa halip na sabihin niya na ganun, ang sinabi niya, oo, yan yung Biblia. Diyan ko naranasan diyan ko natutunan yung katotohanan ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos. At that very moment, no, yung pinsan niya tumakbo. And that before the sunset, dumating yung magulang niya, dumating yung prinsipe, dumating yung nanay niya, dumating yung mga tiyuhin niya, may kasamang mga pulis. Sabing ganun nila, i-denounce mo yung Bibliang ito na aminin mo na
ikaw ay nalukuban ng masamang espiritu. Nalukuban ka ng masamang espiritu dahil sa pagbabasa mo nito. At sinabi niya doon sa magulang niya, hindi ko pwedeng i-denounce ang aking pananampalataya. Dahil sa akin, si Jesus ay aking Diyos at tagapagligtas. Alam niya na mayroong mangyayari sa kanya na gano'n, pero yun yung lumabas sa bibig niya. Sinampal siya nung chewing niya, bagsak siya sa At that time, yung pagiging princess niya, nawala. Pinalitan yung kanyang damit ng preso. Kinulong siya sa 6x8 na kulungan. Nung pagmulat niya, kasi nga kinokoberan sila, nilagyan siya ng takip ng hudyong mukha niya para dinala siya, nakaposa siya, dinala siya sa kulungan. That rich princess, that rich woman, a powerful clan na nandun sa kulungan dahil sa ebanghelyo ng Diyos na kanyang nabasa. And she was approached doon sa courtyard sa court ng kanilang bansa. Na sinasabi, pwede niya pang iligtas yung kanyang sarili. Pwede pa siyang lumaya, magkaroon ng mga anak, magkaroon ng pamilya kung i-denounce niya yung kanyang pananampalataya. Pero at that very moment, hindi niya dinenounce ang Panginoon. Hindi ko pwedeng ipagkaila ang aking Diyos at tagapagligtas. Hindi ko pwedeng ipagkaila ang Panginoong Hesus. That very moment, hinatulan siya ng kamatayan. She was sentenced to death September 12, 2019. She was sentenced to death. And 12 hours before her, yung kanyang kamatayan, 12 hours before bago siya hatulan ng kamatayan, nanalangin siya sa Panginoon. Kung ikaw ay totoo, O Diyos, o Panginoong Hesus, hindi ko hinihiling na ako'y maligtas. Iparanas mo lang sa akin ang yung katotohanan, yung pag-ibig mo. Kung ako nga ay talagang haharap sa kamatayan, handa ako, sabing ganun niya. At 3:30 early in the morning, may liwanag na siya nagpakita sa kanya. In her vision, Christ showed to him na nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya. At sinabi niyang hindi siya pababayaan ng Panginoon. Nangyari ito dahil meron kang purpose, meron plano ako sa iyo. Mamamatay na siya, Papatayin siya pag sikat ng araw. Alam niyo doon sa lugar nila, napuntahan ko po yung lugar na yun, yung pugutan ng ulo. Doon sa mga nangangalunya, doon sa mga nagkasala, merong puputulan ng kamay, puputulan ng ulo. Napuntahan ko po yung lugar na yun. Alam niya yung mga ganung pangyayari kasi yung kamatayan nila in public, yung kanilang death penalty in public. Hindi yung katulad sa tinuturukan lang, mamatay ka na. Doon sa kanila talagang papahirapan ka. Nagpakita ang Panginoon sa kanya
And then 3:30, na sinabi ng Panginoon, hindi siya, in a minute lang daw po yun, hindi siya, sabi niya, nung nawala ang Panginoon, yung liwanag na yun, yung higpit, kumbaga sa maximum security, nandun po siya sa pinaka-maximum security. Nasa death row po siya. Yung pintuan ng kanyang kulungan nag-click. No? Habang, kinikilabutan ako doon. Nag-click, no? And then lumabas siya. Kasi walang nag-buzzer, walang sound, walang alarm. Tapos, yung mga bantay, tulog. Malalim na pagkakatulog. Hanggang sa lumabas siya, sa lahat ng gate na kanyang dadaanan nakiklik, hindi nag-alarm. No? Kahit yung sa pinaka-maximum security, walang alarm. Lahat ng bantay tulog, lahat ng pinto bumubukas pag lumalapit siya. And then, nung nakalabas siya sa kulungan, merong isang sasakyan taxi na pumara sa kanya sa harapan niya. Nagpadala siya papuntang airport. Hanggang sa makarating siya sa airport. Hanggang yung passport niya na merong walang naging aberya doon sa passport niya. Nakaalis siya ng bansa nila nang walang nakakaalam. Parang sabi niya, para itong yung Jordan River, yung ilog ng Jordan ba yun, na hinawi ng Diyos. No? Yung dagat na pula, na hinawi ng Diyos magitan ni Moses. Doon sila dumaan. Yung mga alon nandito sa kabila, yung tubig magkabila, yung dinadaanan ng mga Israelites, ito yung lupa. Siya ang na-experience niya, lahat ng dinaanan niyang gwardiya pa, tulog. Nakaalis siya ng bansa nila ng ligtas. At ngayon po, siya po ay ginagamit ng Panginoon bilang testimony sa ginawa ng Diyos na pagliligtas sa kanya. But until now, she was, hinahunt po siya doon sa naudlot na kamatayan niya sana na ginawa ng Panginoong Hesus. Dahil sa salita ng Diyos, mga kapatid. Dahil sa salita ng Diyos na kanyang nabasa. Dahil sa ebanghelyo ng Panginoon ng kaligtasan na kanyang binasa at nagkaroon siya ng uhaw. Yung pananampalataya niya umusbong, lumago. At ngayon ay siya ginagamit ng Panginoon. Dahil yung salita ng Diyos, yun yung naging treasure niya. Yun yung naging kayamanan niya na hindi mawawala. No? Magpakailanman. Lahat ng bagay dito sa lupa ay pwedeng mawala. Pwedeng lumipas. No? Doon nga, but I'm not happy na yung sa Cebu nga nangyari. No? Parang silang na-wash out. Yung mga kahit mayamang ka, kahit na mahirap, no? Na-wash out. Sa flash flood. Pwedeng mawala ang lahat ng bagay sa paglindol, sa paggunaw. Pero yung salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Mananatili dito. Mananatili dito. Kasi dito tinatanim ng Diyos ang salita niya. Amen? Have you experienced the presence of God right now in the midst of us? God has challenged us.
right now. Binibigyan tayo ng Diyos ng challenge sa oras na ito. Tulad nitong babaeng mayaman, are you ready to share your testimony or the gospel of Christ? Or are you ashamed to share the gospel? Meron bang pumipigil sa iyo yung testimony mo na ibahagi mo sa iba? Do you experience God in your life? Do we experience God in our life? The goodness of God, the righteousness of God. Sharing the gospel comes with a cost. Are you ready to pay for it? Itong babaeng ito, handa siyang mamatay sa salita ng Diyos na kanyang pinanampalatayanan. Si Pablo, sabi niya, si Apostol Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Kahit mamatay ako, ang mabuhay sa akin ay si Kristo, ang mamatay sa akin ay pakinabang. Ano yung mabuhay sa kay Apostol Pablo? Eager to share the good news. Eager to share the gospel of Christ. Yun yung nasa puso niya. Are you now ready to follow Jesus? To share His gospel? Handa po ba tayo? Ano ba yung pagiging Kristiyano natin? Ano ba yung iniisip natin sa pagiging Kristiyano natin? Sisimba lang tayo. Tapos na. Kasi noong nandun ako sa tayong mga Katoliko dati, no? Most of us Catholic here, right? Yung pinanggalingan natin. Magsisimba ako dahil gusto kong magbawas ng kasalanan. Tama, hindi? No? Kasi akala natin yung pagsisimba paggawa ng mabuti. Yung palang pagmamahal sa Diyos at pagsamba sa Diyos, yun yung mabuti. Dahil yung kabutihan ay bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yung pag-ibig ay bunga ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Yung ating pagparito ay bunga ng pagmamahal natin sa Panginoong Hesus. Amen? Gusto natin laging makapellowship yung mga kapatid natin. Ito yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Yung mga testimony, yung mga pasalamat, yung mga marinig nating salita ng Diyos. Like this woman na shinare ko sa inyo. Kinalimutan niya yung kayamanan niya. Tinalikuran niya. Yung maluluhong buhay niya. Sumunod siya sa Panginoon. You remember the young rich ruler in the Bible? Na sinabi niya na, ano ba ang gagawin ko upang magkamit ako ng buhay na walang hanggan? Do you remember that? Ang sabing gano'n ng Panginoon, pagbili mo lahat ng iyong ari-arian, pabigay mo sa mga mahihirap, sumunod ka sa akin. Nalungkot siya. Kasi mas mahalaga sa kanya yung kanyang kayamanan kaysa sumunod sa Panginoon. Now, wala naman sa ating mayaman, no? Wala naman tayong mga mayordoma, wala tayong mga alalay. Pero ano yung iniingatan mo, yun yung pinahalagahan mo kaysa sa Diyos, yun yung kayamanan na gusto ng Diyos na talikuran mo at sumunod ka sa Kanya. Can we all stand?
Hallelujah. Can we pray? Can we close our eyes? Can we pray that God gave us strength and encouragement to share the gospel? We need God's strength to share the gospel. We need to surrender our life so we can share the gospel. We need to surrender our life to God so we can share the gospel. We can share the word of God. We can share the love of Christ, the love of God to all mankind. And we let the Holy Spirit help us to be an instrument to share the good news or the gospel for the salvation of all. Do you want that, my brothers and sisters? Gusto po ba natin bigyan tayo ng Diyos ng kalakasan? Bigyan tayo ng Diyos ng eagerness. Nilagay ng Diyos sa puso natin na tayo magbahagi ng salita ng Diyos. We need to surrender our life to God. So God may give us strength, may give us encouragement to share His word to others, to share your testimony, to share what God has done to us. Ano yung ginawa ng Diyos sa atin? Alam ko maraming ginawa ang Diyos sa buhay natin. Marami. We can count the problem, but we cannot count the blessing that comes from God. Marami ng magandang bagay na ipinakita ng Diyos sa atin. Marami ng magandang bagay na na-experience natin when we accept Jesus as Lord and Savior. Marami na po. Now the challenge is to us. The challenge is right now. Do you want to follow Jesus like Paul to share the gospel that gives salvation to everyone who believes? Share your testimony. Share the verses that you read that encourage sa mga kaibigan natin, sa mga mahal natin sa buhay. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Siya'y kasama natin saan man tayo pumaroon. Ang pananampalataya, ang pagtanggap natin sa Panginoon. Ang pagpili sa atin ng Diyos bilang Kanyang anak. Ito'y panghabang buhay, eternal. Pangwalang hanggan. Hanggang sa makapiling natin ang ating Panginoong Hesus. At makita siya ng mukhaan. Are we ready right now to face our Creator? Are we ready right now to share your testimony to others? To share the gospel. You are the living Word of God right now because Christ is with us. Ang Panginoong Hesus ay nasa atin. Tayo ang buhay ng mga salita ng Diyos, na katotohanan ng Diyos, na si Kristo ay nasa atin. Hallelujah. Ikaw at ako lamang ang makapananalangin sa oras nito sa Panginoon. Ikaw lamang ang makakapagdesisyon. Tayo lamang ang makakapagdesisyon sa
pagsunod natin sa Panginoon. I cannot tell you what to do, but the Holy Spirit tell you what to do, what you can do to spread the good news, to make disciple to everyone na makakasalamuhan natin. Kasama natin, kaibigan natin, kapamilya natin, katrabaho natin. Ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Tayo ay gagamitin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to God. Yes, Jesus. Praise Jesus. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, na siyang nagligtas sa akin sa kapahamakan, na siyang aking Panginoon at tagapagligtas na tinanggap ko, Panginoon. Dalahin ko po, Panginoon, gamitin mo po ako. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin bilang iyong instrumento, O Diyos, sa pagpapahayag ng iyong ebanghelyo, sa ikaliligtas, Panginoon, ng mga makakarinig nito. Ako at ang bawat isa sa amin ay gamitin mo, Panginoon. Narito po kami, amin pong sinusuko ang aming mga sarili sa iyo, ang aming buong pagkatao. Gamitin mo kami, O Diyos, ay kalalaganap ng iyong salita. Because this is the day of salvation. Ito ang araw ng kaligtasan. Kaya, O Diyos, huwag namin aksayahin ng araw na ito. Simula sa araw na ito, O Diyos, kami magiging mga alagad mo na magbabahagi ng iyong salita. Na kung saan, Panginoon, ang makakarinig nito ay makatatamo ng kaligtasan dahil sa iyong pagmamahal, dahil sa iyong salita, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa. Niiwan ko ang iyong kapayapaan sa bawat isa amin. Niiwan ko, Panginoon, ang encouragement sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa magitan ng banal na Espiritu, O Diyos. Pangunahan mo po ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo sa umagang ito. Ito pong aming dalangin na may pasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Makaupo na po.